Alright mga kapatid, nandito ako sa Shell, Taytay. Ang Shell ang top tier na gasoline station. 95, walang 93. Okay, 95 octane ang ikakarga ko. Kasi ang BMW na 318i 2.0 gasoline engine, ito po ay nagre-require ng 91 octane. Yun yung pinaka-minimum. Pero ang talagang recommended sa kanya ay 93 octane. Kaya lang dahil walang 93 octane dito sa Shell, ang ilalagay ko ay 95 yan, ano? Okay, 95 octane. Mga kapatid, napaka-importante po na tama ang octane rating na ilalagay nyo. Kaya lang may mga pagkakataon talaga, matabang yung kanilang gasolina. Kaya dito sa Shell na to, na pinagkakargahan ko ngayon, 95 octane ang ilalagay ko. Tataas na lang ako ng konti. Kasi ayoko mag-91. 1,000, no? 1,000, yan. So, importante, tama ang octane rating na ilalagay nyo. Kasi mga kapatid, pwede ring masira ang inyong mga makina kapag maling octane ang inyong maikakarga. No? So, importante po yun. Kaya, ito po ang vlog ko ngayon na ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit masisira ang inyong mga sasakyan kapag nagkarga po kayo ng maling octane rating. Gusto mo lumabas sa YouTube? Ha? Ito si Otto. Ito, Otto Rants. Otto, ang pangalan nito. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bibigyan daan ko lang po yung maraming mga nagtatanong po tungkol dito sa octane saka sa cetane. Nalilito na raw po sila. Saka kapag daw po sila ay nagpa-check up ng kanilang mga sasakyan sa iba't ibang mga talyer, ang sinasabi daw po ng mga mekaniko sa kanila, baka mali yung octane rating na naikarga mo sa yung gasolina. Sa gasolina po, di gasolina ng sasakyan, octane. Sa diesel, cetane. Pag-aaralan po natin yan mga kapatid kasi po talagang magkaiba sila dahil unang-unang magkaiba din silang makina. Halos lahat po ng mga sedan, mga kotse at mga maliliit na di gasolinang sasakyan, yan po ay gumagamit ng 91 octane ratings ng kanilang mga gasolina. Nagbabago lamang po ang octane rating ng isang engine, depende po sa manufacturer, kung yung pong sasakyan na yon ay posibleng high-performance car or mga turbo gasoline na engine or itong mga malalaki na po yung mga makina, yung matataas na yung kompresyon. Katulad nga po ng BMW na ipinakita ko po sa inyo kanina, yan po ay 2.0 liter na gasoline engine. Medyo malaki na yung kanyang mga piston, malaki na yung kanyang makina. Kaya po yan, ang required talaga, ang recommended na octane rating para sa kanyang makina ay 93 octane. Kaya lang, bihira po ang merong 93 octane sa mga gasoline station dito sa atin sa Pilipinas at siyempre dito sa Manila. Kaya po ang naikakarga ko po kadalasan ay 95 octane rating ng premium gasoline. Kahit yan ay 91 octane, 93 octane ratings, 95 octane ratings, lahat po yan ay mga premium gasoline. Kasi po sa ibang bansa, lalo na sa US, meron pa pong regular gasoline yan. At iyon po ay 87 octane rating lang. Dito po sa atin, wala na po nun. Pero bakit meron namang nagkakarga ng 91 octane rating na premium gasoline, pero bakit nagkakaroon sila ng problema? Bakit nagkakaroon sila ng misfires? Bakit nagkakaroon sila ng fuel knocks? At bakit nagkakaroon sila nung sa Tagalog nga ang tawag natin ay tupi? So mga kapatid, kapag iyan po ay na-experience nyo, delikado po yan sa engine natin. Dahil yung knocking na yon, yung misfire na yon ay pwedeng sumira ng ating cylinder pistons. Sisirain niya yung mga piston ring, pati mga barbula, kasi unwanted fire yon sa loob ng cylinder. So yun nga yung tinatawag na auto ignition. Hindi po yun healthy sa mga makina natin, kaya minsan mayroong mga modern or mga modelong mga makina bago pa yung mga sasakyan, hindi na mawala yung fuel knocks. At ang nagiging problema pa doon, nagkakaroon na kagad ng blow-by. So iyan po yung epekto ng maling octane rating. Kapag na-experience ng makina nyo na nagkaroon ng mga misfires, ipa-check up nyo kagad itong mga sumusunod na ito. Ipa-check up nyo ang spark plugs, ipa-check up nyo ang ignition coil, ipa-check up nyo rin yung knock sensor at ipa-check up nyo rin yung pong kanyang BBT. Pero kadalasan po talaga, kaya biglang nagkakaroon ng knocking or misfire,
ay dahil po sa maling octane rating. Pero yun nga yung tanong natin kanina. 91 octane naman yung naikarga niya, pero bakit nagkaganon? Yan po ang mahiwaga. Kasi po, may mga gasoline stations or may mabibili kayong gasolina na matabang ang timpla. Matabang ang octane rating na para bang nagkarga kayo ng regular gasoline na 87 lang ang octane. Yun po ay hindi pwede sa mga makina na ang recommended ay 91 octane ratings. Ano po ba ang nagiging dahilan kung bakit kapag nakapagkarga ka ng matabang na gasolina or mababa ang octane rating, ay nagkakaroon ka ng misfire at nagkakaroon ka ng tupi? Sa gasoline engine po kasi, hindi naman talaga totally nababurn ng 100% yung gasolina or yung fuel sa loob ng cylinder. So, yung pong mga unburnt na mga fuel na yon, na mga gasolina na yon, ay nagmi-misfire yon kapag ka po sobrang init na sa loob noong chamber. At ang nangyayari po doon, hindi pa talaga dumarating doon sa tamang timing na pagputok or pagliyab ng gasolina, ay nagkakaroon na ito ng kakaibang mga pagputok. Yun nga po yung tinatawag nating misfires, yung unwanted misfires. At yun po yung tinatawag ding fuel knocks. So kapag po ganun ang nangyari, maaari pong sumira yan ng ating makina. Dahil kung yan ay nagmi-misfires, yung auto-ignition na tinatawag, mantakin nyo mga kapatid, umaangat pa lang itong piston na to. Halimbawa, nandito pa lang siya sa baba at mayroon ka ng misfires dito. Wala pa doon sa tamang ignition. No? Yung mga unburned na yon ay iwawas out niya yung oil na nasa cylinder wall. No, may oil kasi yan. Kasi habang ito ay nag-aakyat baba, meron naman mga bumubugang langis dito mga kapatid para malubricate yung piston ring saka itong cylinder wall. At dito sa piston ring, may oil ring pang tinatawag dyan. Doon sa oil ring na yon ay lumalabas, bumubuga yung langis. Kaya po kung halimbawa, habang paakyat pa lang yung piston mo, meron kang mga unwanted na mga fires, no, mga misfires, kinokontra niya yung piston paakyat. Kaya po, nagkakaroon ng malaking problema ang ating makina. Lalong-lalo na itong piston, yung piston ring, yung connecting rod. Kasi biro mo, wala pa siya doon sa tamang pag-akyat ng piston mo, ay pumuputok na siya. Hindi pa bumubuga ng fuel at hindi pa nagkakaroon ng spark sa spark plug, may mga unwanted fires na. Yun yung tinatawag na auto-ignition. Kapag mababa po ang octane ratings or matabang yung gasolina mo, matabang ang kanyang octane ratings, ang ibig sabihin po nun, mabilis siyang liliyab. Mabilis siyang sisiklab. Kaya kahit na hindi pa ganun kainit sa loob ng chamber, nagkakaroon na po siya ng misfires. Ang octane rating po ay iyan po yung stability ng gasolina bago siya pumutok. So kapag mababa ang octane rating mo, halimbawa 91 octane rating at ginamit mo yan sa mga high performance na mga engine or doon sa mga malalaking cylinders ng mga engine, halimbawa 2.0, 2.4 liters, 2.7 liters, no, mga 3 liters na mga gasoline engine, malalakas ang kompresyon yan. At lalo na kung gagamitin mo pa sa mga turbocharged na mga gasoline engine, no, mainit na mainit ang chamber niyan at yung octane ratings mo mababa, 91, magkakaroon ka ng misfire kasi nga mabilis siyang mag-ignite yung 91 octane ratings. Kaya ang ginagawa diyan, kung halimbawa ang sasakyan mo nga ay high performance na engine, high performance car yan, talagang iyan ang recommended diyan. Pinakamababa na diyan yung 95 octane ratings para hindi kaagad siya pumuputok. Magkaroon man ng unburnt na fuel maiwan doon sa chamber, ay hindi yan basta-basta mapapaputok lang nung init, nung chamber na hindi pa nag-i-spark yung spark plug. Ito po, tignan nyo po. Ang timing ng mga gasoline engine, yung 12 degrees before top dead center. Kaya po, ang pagputok, pag-spark ng spark plug dito sa 12 degrees before top dead center, kung makikita nyo yung dotted lines na to, yan yung 12 degrees, before 180 degrees, diyan, mag-spark na yung spark plug at pagbuga nun, sasabog yon at tamang-tama, itutulak naman niya ito pababa. Yon yung saktong-sakto na dapat pumutok yung air and fuel mixture dito sa loob ng cylinder, dun sa loob nitong chamber. Kaya lang, kung meron kang naiwan, dahil hindi nga lahat ay nasusunog
doon sa loob ng chamber, may naiiwan ng mga unburned fuels, yun ay pag bumaba ito, ay pumuputok pa. Pagpabalik na, halimbawa, nandito pa lang sa, sabihin mo nga, 35 degrees before top dead center, ayan, nandito pa lang siya, pumuputok pa. Kasi may mga naiwan nga na fuel, na gasoline, mainit na dito sa chamber, pumuputok pa siya. Kasi nga po, mababa yung kanyang octane ratings. Ngayon, kung kargahan mo ngayon, halimbawa, talagang 91 octane ka dito, ayan, 91 octane, pero ang naikarga mo ay matabang na gasolina. Pero 91 octane kasi wala na mga mababang octane dito sa Pilipinas eh. Kung matabang, parang lumalabas na lang yan siguro na 87, ang octane ratings niyan, magkakaroon ka talaga ng misfire. Yun ang magiging problema mo. Bigla na lang, nung nagpakarga ka doon sa isang gasoline station, ay bigla ka na lang nagkaroon ng misfire. So, yun po yung problema. Ngayon, meron pong isang subscriber ko po na nung ibinlog ko po ito, last year pa yata, nung ibinlog ko tungkol sa octane ratings, nag-comment po siya na sinasabi po niya, ito na naman, mali daw po yung aking explanation tungkol sa octane. Hindi daw po magkakaroon ng misfire kasi daw po may knock sensor naman talaga. Totoo naman yun. Yun naman ang trabaho ng knock sensor. Kaya lang po, kung talagang sobrang hina nung gasoline ang inilagay mo, magkakaroon ka rin ng problema. Hindi pa rin maiiwasan yung misfires na yon kahit na may knock sensor ka. Pero teka, ano ba trabaho nung knock sensor? Ayan. Yung knock sensor, pag na-recognize niya na mayroong misfire, kaya nga knock, no? Fuel knock sensor, pag na-recognize niya na meron kang misfires, uutusan niya ngayon yung ECU na i-retard niya yung timing. I-late niya ng konti. Babawasan niya itong 12 degrees before top dead center. Pwede niyang gawing 10 degrees before top dead center. Pero kung talagang sobrang hina or sobrang tabang ng octane na naikarga mo, pwede pang umabot yan sa 9, sa 7. So dito, i-retard niya yan. Yan. Kapag ni-retard niya po yan, dahil ang normal mo ay 12 degrees before top dead center, parang nagiging atrasado ka ngayon. Yun nga yung delayed na timing. At kapag ka gumana na yung knock sensor at ni-retard niya na yung timing mo, ma-experience mo kagad na parang bumagal yung sasakyan mo. Parang humina siya. At ang kadalasan na nagiging problema dyan, lalakas ka sa fuel. Tapos mawawala yung power ng sasakyan mo. At kadalasan pa rin dyan ay nag-overheat. Kasi nga po, wala ka na doon sa tamang timing. Biro mo, dapat ay 12 degrees before top dead center, pumuputok na dito dahil sa mababa yung octane ratings na naikarga mo, matabang. So ang gagawin ng knock sensor ng computer mo para hindi ka mag-fuel knocks, i-delay niya ngayon yung timing mo. Ni-retard niya yung timing mo. Wala ka nga maririnig na fuel knocks, pero ang epekto niya nandoon sa makina mo. Babagal, maglo-loss of power, lalakas ka sa fuel, at iyon nga, mag-iinit ang makina mo. Kaya kadalasan nagkakaroon ng overheat. Kaya kung ganun ang mangyari sa'yo, after mong magkarga nung gasolina, na tama naman, 91 octane nang naikarga mo, pero bakit mo ikinarga mo yung 91 octane, nagkaroon ka ng problemang ganito, na delayed yung timing mo, nagkaroon ng paghina ng makina mo, baka nga ganito ang nangyari. Kaya ang gagawin mo dyan, syempre, kung kaya mo, i-drain mo yung fuel at magpalit ka ng iba. Or kung gusto mo, isang mabilis na paraan, kung hindi ka naman nag-full tank, kung half tank ka lang, na 91 octane na matabang, o di maglagay ka ulit ng 1/2 na 97 octane. Pagsamahin mo yan, walang problema. No? Kung biglang gumanda yung takbo, nung pinaghalo mo, na wala na yung mga misfires, bumalik na siya dito sa 12 degrees before top dead center, ECU mo na i-adjust niya na ng tama. Yung ignition timing mo, kasi syempre computerized na yun eh. So wala ka ng problema doon. Yung mga lumang engine pa na dekarburador, wala yung knock sensor. Mano-mano na pinipihit mo yung advance at delayed ng timing doon sa mismong ignition. So, bawat engine po ay may kanya-kanyang recommended na octane ratings. Kung gumamit ka ng mas mataas na octane ratings, wala pong problema yon. Mas magiging mahalang ang presyo ng gasolina mo. Kung halimbawa 91 octane ratings ka at gumamit ka ng 93, okay lang din yon kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi ko sigurado
kung yung 91 octane ratings ngayon ay 91 nga ba. Baka mamaya matabang. So magkakaroon ka ng misfires. So, ang octane ratings, yung kanya pong stability ng fuel, ng gasolina, na hindi kaagad siya basta-basta mag-i-ignite kapag ka po wala pa doon sa tamang plus point. Ngayon, kung meron octane ratings, meron naman pong cetane number. So, yung cetane number po, iyan po yung nandoon sa diesel fuel natin. So, kailangan mataas din ang cetane na value mo sa yung diesel fuel, pero ito, kabaliktaran po ito noong sa octane. Kung sa octane, kapag tumataas ang ratings niya, para hindi siya kagad magliyab, sa diesel naman, tumataas ang cetane ratings niya para naman mabilis siyang lumiyab. Mabilis siyang mag-combust sa loob mismo ng cylinder. At kapag ka nag-combust, yung diesel na yon sa loob ng cylinder, yung talagang sobrang bilis niya mag-combust, malinis at hindi siya mausok, hindi siya maruming diesel. Kaya nga, kung sa diesel ay merong 48 or 50 na cetane number, sa gasolina naman ay 91 octane ang simula ng mga premium gasoline dito sa Pilipinas. Kaya lang mga kapatid, paanong nagkaiba yung dalawa na yon, di ba? Kung sa gasolina, kailangan mataas ang octane ratings para hindi kaagad sumiklab. Sa diesel naman, kailangan mataas ang cetane number para sumiklab agad. Kasi po mga kapatid, sa gasoline engine, kapag ka ikinompress na yung nahihigop na atmosphere, no? Nahihigop ng piston kapag bumaba, yung intake stroke, bubukas yung barbula, mahihigop niya yung hangin, tapos yung susunod na angat, i-compress niya. Mga kapatid, merong spark plug na magbibigay ng spark at magpapasindi doon sa mixture. So, ganun po yon. Pero, dito po, sa diesel engine, kapag ka po bumukas yung barbula sa intake at humigop na ng atmosphere, at kapag ka i-compress niya na, wala pong spark plug doon. So, ito po ay law of thermodynamics na kapag ka mainit na yung na-compress na air and fuel mixture doon sa loob ng chamber, kailangan pumutok agad yung mixture. Kaya po kung hindi maganda yung diesel na magagamit mo, naku, hindi siya, hirap siyang pumutok, kaya minsan ayaw mag-start ng mga diesel engine kapag ka hindi maganda yung fuel na ginamit nyo. Mahirap siyang i-start at kung umi-start man siya, mausok. Kasi po, hindi maganda, hindi mabilis yung kanyang pag-combust. So kung mataas ang cetane ratings ng diesel fuel na ginagamit mo, na yun namang cetane na yun ay naturally na nandoon talaga sa diesel, so maganda yung diesel na yon, yan ay yung mga diesel na ipinapakarga nyo dyan sa mga top tier na gasoline station. Di ba may mahal na diesel at may murang diesel? So doon nyo lang po tignan yun, na kapag ka nag-compress na yung piston, no, kapag ka mainit na, puputok agad siya at pagputok niya, ayan, maganda na yung combustion, maganda na yung power stroke at hindi po mausok at powerful po talaga ang diesel engine nyo. So, yun po ang trabaho ng cetane dito sa diesel fuel. Ang trabaho naman po ng octane sa gasoline na fuel ay para hindi siya kagad mag-ignite at para makaiwas po sa fuel knocks at hindi po masira ang inyong engine. Merong gumagamit ng octane booster, di ba? Meron namang gumagamit ng cetane booster. May mga nabibili po niyan. Kaya lang, paano ka magiging scientist or chemist diyan sa sarili mong sasakyan? Hindi mo naman alam kung pag inihalo mo ba yung octane booster diyan sa gasoline fuel tank mo at inihalo mo itong cetane booster diyan sa diesel fuel tank mo, yung ba ay sasakto, yung ba ay makakatulong? Baka mamaya hindi makatulong. Sayang ang bili mo, napakamahal. Ito po ay tumingin ako kanina diyan sa sa Ace, no? 1,000. Ganyan, 1 litro lang, 1,000 mahigit, mga 1,300 yata itong cetane booster. Pero wala ako nakitang octane booster, kaya hindi ko na binili yung cetane booster. So, masyado siyang mahal. So, ano na lang ang dapat mong gawin? Aba, syempre, magkarga ka na lang nung magandang diesel para makaiwas ka rin sa fuel knocks at maganda ang combustion ng diesel mo, maganda ang combustion ng engine mo at hindi magiging mausok ang ibubuga ng tambutso mo. Ang Tagalog word po natin ngayon na babanggitin ko po sa inyo, kung sa octane ay dapat hindi kagad maging marikit
Sa setay naman ay dapat ay maging marikit siya. Kaya nung araw sa probinsya, yung mga nagluluto sa kahoy, nagagatong ng kahoy, or kaya doon sa magpapabaga ng uling, ay magpaparikit daw po siya ng apoy. Yan, magpaparikit siya. So yun yung siklab, yun yung pag-ignite, yun yung pagliyab at pagputok ng fuel sa loob ng cylinder. Kompresyon na yun ang nagpapatakbo doon sa ating mga piston, nag-aakyat babayan para paikutin niya yung crankshaft at paikutin yung flywheel at paikutin yung transmission at paikutin na rin po yung ating mga gulong. Mga kapatid, sana po ay nakatulong sa inyo itong vlog ko po na ito. Pahingi naman po ng isang like, pahingi naman po ng inyong pag-share at pahingi na rin po ng pag-subscribe nyo po sa aking channel. Maraming salamat po sa lahat po ng tumatangkilik sa Autorans. Magandang gabi po sa inyong lahat.